Noong kalagitnaan ng October 2013, isang kaso ng pagpatay ang nakakagulat na naganap sa Shaoli Village, Weiyuan County, Sichuan Province of China, kung saan ang nakababatang kapatid na lalaki sa isang pamilya ay napatay ng sarili niyang kapatid. At matapos matanggap ang ulat, ang kapulisan ng Weiyuan ay napasugod sa pinangyarihan ng krimen at mabilis na inaresto ang mamamatay tao. At nang nasa kamay na nila ang lahat ng ebidensya, dapat ay naayos na din ang kaso at handa na para sa paglilitis. Gayunpaman biglang may nangyari na hindi nila inaasahan. Nang malapit ng simulan ng korte ang pagdinig sa kaso, ay nakatanggap sila ng magkasanib puwersa na petisyon na may lagda mula sa 125 lokal na mga residente na humihiling sa korte ng awa para sa kapatid na suspek. Bukod dito, kahit ang ina ng magkapatid na nakadama ng sobrang kalungkutan, ay tila hindi nagtanim ng labis na sama ng loob sa nakatatandang kapatid na siyang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. At umaasa na ang hukom ay magbigay ng malawag na hatol para sa may salang anak. Ngunit bakit nga ba naging magkaaway ang magkapatid na nauwi sa malagim na pagpatay? Bakit nagpetisyon ang mga taga-nayon para sa mamamatay tao? At ano ang huling hatol para sa kasong ito? Ngayon ay tatalakayin natin ang isang karumal-dumal na kaso na naganap sa China, kung saan ang mga sangkot ay magkakapamilya. Noong gabi ng October 16, 2013, bandang 9 o'clock p.m., si Sister Ni na pinuno ng asosasyon ng Shaoli Village ay nanonood ng telebisyon sa kanyang bahay, nang bigla siyang nakarinig ng katok sa kanyang pintuan. Mabilis na sumilip si Sister Ni sa kanyang bintana at nagtanong, "Sino yan? Gabi na." Nakita niya si Lola Zong mula sa nayon at ang anak nito na si Li Shuping na siyang kumakatok. Mabilis na binuksan ni Sister Ni ang pinto at tinulungan ng matandang babae na makapasok sa bahay para maupo. Agad niyang tinanong ang matanda, "Tia Zong, ano't naparito ka ng gabi? May problema ba?" Si Li Shuping ay nakatayo sa gilid na pinupunasan ang mga luha na umaagos sa mukha nang hindi nagsasalita. At matapos na bumuntong hininga, ay tumulo rin ang mga luha sa mga mata ni Lola Zong at sinabing, "Ang aking bunsong anak na si Li Jianping ay patay na. Siya ay binugbog hanggang sa mawalan ng buhay." Nagulat si Sister Ni, "Tia, huwag mo akong takutin. Paanong namatay si Li Jianping? At sino ang pumatay sa kanya?" Paulit-ulit na sinabi ni Lola Zong habang hawak ang kamay ng kanyang panganay na anak na si Li Shuping. "Ang panganay kong anak ang pumatay sa kanya. Nakita ko ang lahat." At bago pa makapag-react si Sister Ni, ay nagpatuloy si Lola Zong sa pagsasalita. "May ginawang mali ang anak ko, kaya isinusuko ko siya. Maaari mo nang tawagan ang mga pulis." At nang makitang tila nagsasabi ng totoo ang mag-ina, mabilis na tinawagan ni Sister Ni ang 110. At matapos matanggap ang ulat, nagmamadali ang mga kapulisan ng Weiyuan County na pumunta sa Shaoli Village. At ang matinis na sirena ng pulisya ay sumira sa katahimikan ng maliit na nayon sa bundok. At nang makita ni Li Shuping ang mga kapulisan, hindi siya tumakas. Sa halip nakipagtulungan siya na maiposas ang kanyang mga kamay at itinuro pa ang pinangyarihan ng krimen. Yun ay ang kanilang sariling bakuran. Kalaunan ay natagpuan ng mga kapulisan ang bunsong anak na si Li Jianping na wala ng buhay sa bakuran ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay nagtipon-tipon na ang mga taga-nayon matapos marinig ang kaguluhan. At nang marinig nilang pinatay ni Li Shuping ang kanyang sariling kapatid, ay hindi sila ganong nag-react dahil wala silang pakialam sa namatay na si Li Jianping. Ngunit naawa pa sila sa mamamatay tao na si Li Shuping. Ang ilang taga-nayon ay nagbubulungan at sinabing pagganti lamang ang lahat ng ito. At alam din nila na di magtatagal ay mangyayari din ito. Ngayon ay iisa-isahin natin kung anong uri ng sama ng loob ang umiiral sa pagitan ng magkapatid na ito. At ano ang nangyari noong gabi ng insidente. At bakit kakaiba ang reaksyon ng mga taga-nayon. Ang pamilya ni Lola Zong ay isa sa pinakamahirap na sambahayan sa kanilang nayon. At ang bahay na tinitirhan nila ay naitayo sa tulong ng gobyerno.
Magkasamang pinalaki ni na Lola Zong at ng kanyang asawa ang 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang kanilang panganay na anak na babae ay matagal nang bumuo ng sarili niyang pamilya at malayong nakatira kasama ang asawa at mga anak nito. Sa 3 anak ni Lola Zong, ang pangalawang anak na lalaki na si Li Shuping ay nagkaroon ng encephalitis B noong siya ay mahigit 1 taong gulang pa lamang na nag-iwan ng isang malubhang karamdaman. Hindi lamang nito naapektuhan ang kanyang katalinuhan, kundi nagdulot din ito ng problema sa kanyang pananalita, kung saan nahihirapan siyang magsalita na uutal-utal. At isang salita lamang ang kanyang nasasabi sa bawat pagkakataon. Kaya naman tinawag siya ng mga taga-nayon na Pipi. Samantala, ang bunsong anak na lalaki na si Li Jianping ay dumanas naman ng sakit na avascular necrosis o tinatawag ding osteonecrosis o bone infarction. Ito yung pagkamatay ng tissue ng buto dahil sa pagkaantala ng supply ng dugo. Dahil dito ay naapektuhan ang kanyang mga paa at naglalakad ng iika-ika na parang pilay. Kaya kinakailangan niyang gumamit ng saklay at tinawag siya ng mga taga-nayon na pilay. Ang kasawiang palad na naranasan ng pamilya ay pumukaw ng malaking pakikiramay mula sa mga kapitbahay na nag-aalok ng anumang tulong sa abot ng kanilang makakaya, tulad ng pagkaing itlog o bigas. Sa totoo lang, parehong masisipag sina Lola Zong at ang kanyang asawa at pinangahawakan nila ang salitang hanggat nagsusumikap ang pamilya, maaari pa rin silang kumita. Ngunit para sa kanilang bunsong anak na si Li Jianping, ang mga bagay-bagay ay mali. Isa siyang tamad na tao, mahilig lang siyang magsugal. Mahigit 20 taon na siyang nagsusugal at may utang pa na umaabot sa 20 o 30,000 yuan o halos 250,000 sa peso ng mga panahong yon. At dahil sa labis na pressure sa buhay o marahil upang maibsan ang kanyang mga problema, nagsimula siyang uminom ng alak na nauwi sa pagiging lasinggero at kalaunan ay natutong magsugal. Ginugol ni Li Jianping ang lahat ng kanyang oras sa mesa ng baraha. Kaya naman napabayaan na niya ang trabaho sa bukid na halos hindi na umuuwi ng bahay. Sa kasamaang palad, malayo ang swerte kay Li Jianping. Dahil sa 10 beses niyang pagsusugal, 9 ang kanyang talo. Ibig sabihin, mas lamang ang talo kaysa panalo. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo at palaging iniisip na kaya niyang baligtarin ang sitwasyon. Kapag naipatalo niya ang lahat ng kanyang pera, ay ibebenta niya ang mahalagang gamit sa kanilang bahay at mauuwi ang lahat sa mesa ng sugalan. At matapos niyang maipagbili ang halos lahat ng mga gamit, ay sinimulan rin niyang ibenta ang mga rasyon ng pagkain ng pamilya, tulad ng mga alagang biik, manok, bigas at mais. Ibinebenta niya ang lahat ng pwedeng ipagpalit sa pera. At hindi lang yon, nanghihiram din si Li Jianping ng pera sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit hindi niya ito binabayaran. Dahil sa ipinapakitang pag-uugali na ito, hindi siya nagustuhan ng mga taga-nayon. Sa kabila ng mga pagtatangka ng kanyang mga magulang at kapatid na pigilan siya, ay nabigo sila. Pisikal pa nga niyang sinasaktan ang kanyang mga kapamilya kapag mainit ang ulo, natalo sa sugal, walang pera, at kung minsan iniinsulto ang magulang at kapatid. At nang namatay ang kanilang ama noong 2010, hindi nagpakita ng pagsisisi si Li Jianping. Pinamanhid niya ang sarili sa alak. Hindi siya dumalo sa libing ng ama. Bagkus araw at gabi siyang nagiinom at nagpakasasa sa pagsusugal. Mula noon, ang kawawang si Lola Zong na nooy 80 taong gulang na ang mag-isang naiwan kasama ang kanyang 2 anak na lalaki na parehong halos 50 taong gulang na umaasa sa isa't isa, kung saan ginagawa nila ang lahat para makapagsaka at magtanim ng gulay para may maisuporta sa kanilang pamilya. Ang pinakamalaking insidente ay nangyari noong nakikipagtalo si Li Jianping kay Lola Zong. Isang araw ay humingi siya ng pera sa matanda. Ngunit nang hindi napagbigyan, ay galit niyang pinagbantaan ng ina na susunugin ang kanilang bahay. Sinubukan siyang pigilan ng lahat ng kapitbahay, ngunit sinunog pa rin niya ang lumang tahanan. Kaya't ang buong pamilya ay naiwang walang tirahan.
Mabuti na lang sa tulong ng gobyerno ay muli silang nakapagpatayo ng bagong bahay. At dahil sa pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak, ay hindi niya na idinimanda si Li Jianping. Ngunit ang pag-uugali ni Li Jianping ay sobrang sama. Dumating ang isang pagkakataon na gumamit siya ng alambreng de kuryente para takutin si Lola Zong at kapatid nitong si Li Shuping. Nang minsang hindi siya muling napagbigyan ng pera. Hindi malinaw kung saan o paano niya ginamit ang alambre na may kuryente sa kanyang ina at kapatid. Ngunit buti na lang ay walang masamang nangyari sa mag-ina. At dahil sa mga iskandalong ginawa ni Li Jianping, ang komite ng nayon at pamahalaang bayan ay paulit-ulit na nagpadala ng mga tao upang kausapin at turuan siya na maging masipag at mabait sa kanyang magulang at kapatid, na umaasang maaalis niya ang masasamang gawain na ito. Ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay walang nangyayari. Dumating ang araw na si Li Jianping ay ikinasal sa isang babae at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Sa una ay maganda ang takbo ng kanilang pamumuhay, kaya't inakala ni Lola Zong na tuluyan nang nagbago si Li Jianping. Ngunit hindi naglaon ay nagsimula muli siyang bumalik sa pagsusugal at pag-inom at muling bumarkada sa masasamang kaibigan. Si Li Jianping ay nagsabi sa kanyang asawa na siya'y magtatrabaho ng malayo sa kanilang bahay. Ngunit sa tuwing siya'y uuwi ng bahay, ay walang dalang pera o pagkain para suportahan ang kanyang mag-ina. Ang ganitong sitwasyon ay nauuwi sa kanilang pagtatalo at maging ang kanyang asawa ay nakakaranas din ng pang-aabuso at pambubugbog sa kanya. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa ay hindi naman talaga nagtatrabaho si Li Jianping. Humihingi lamang ito ng pera sa kanyang ina at kapatid. At kapag nakahingi ay didiretso siya sa sugalan. Di nagtagal ay nagduda ang kanyang asawa at pumunta ito sa lungsod at nakita si Li Jianping na subsob sa pagsusugal. Dahil doon sa natuklasan ay hindi na natiis ng kanyang asawa ang lahat, mula sa pang-aabuso, pananakit at pati sa masamang gawain. Kaya agad siyang hiniwalayan, dala ang kanilang anak, bumalik sa mga magulang nito at nagtrabaho sa ibang lungsod. At nang malaman yon ni Lola Zong, ang kanyang puso ay sobrang nadurog. Wala siyang magawa kundi ang humagulgol ng iyak buong araw sa harap ng kanyang bunsong anak. Gayunpaman si Li Shuping na nakatatandang kapatid na lalaki ay ibang-iba sa kanyang nakababatang kapatid. Bagamat may kapansanan sa pag-iisip, ay alam naman niya kung paano maging mabait sa kanyang mga magulang. Hindi siya kailanman nagdulot ng gulo sa kung sino man. Bagamat walang may gustong magpakasal na babae sa kanya, siya naman ay tapat at lumaking masunurin sa magulang. Tumutulong siya sa pagsasaka at iba pang mga gawaing bahay. Lumalabas din siya sa nayon upang mangolekta ng mga bote para ibenta at ibinibigay ang pera sa kanyang ina. At sa tuwing nangangailangan ng tulong ang mga kapitbahay o nangangailangan ng tauhan sa pagkukonstruksyon, ay madali nila siyang nalalapitan at hindi kailanman tumatanggi si Li Shuping. Bagamat tutol si Li Shuping sa masamang gawain ng kanyang nakababatang kapatid na si Li Jianping, ito pa rin ay sarili niyang kapatid at tutulungan niya ito kapag may problema. At sa tuwing naubusan ng pera si Li Jianping para sa sigarilyo at alak, ay umuuwi siya at gumagawa ng eksena, manggugulo, magsisigaw at away ng ina. Samantala tahimik namang susubukan ni Li Shuping na mangutang ng pera sa kaibigan at kapitbahay o mangutang sa tindahan. Sa totoo lang, ayaw tumulong ng mga taga-nayon dahil alam nilang para kay Li Jianping ang inuutang ni Li Shuping. Ngunit kapag nakikita nila ang walang magawa at kaawa-awang itsura ni Li Shuping, ay wala silang pagpipilian kundi pahiramin siya ng pera. At sa huli, si Li Shuping lang ang mag-isang papasan sa pagbabayad nito. Isang araw, pag-uwi ni Li Shuping ng bahay galing sa pagsasaka sa bukid, ay nadatnan niyang walang sinaing sa kaldero. Nang tinanong niya ang kanyang ina, sinabi nito na ibinenta ni Li Jianping ang kanilang rasyon ng bigas. At kahit nagalit, ay walang nagawa si Li Shuping. Ang tanging magagawa niya ay magsumikap pa upang mapunuan ang kakulangan ng pagkain ng pamilya sa lalong madaling panahon. Kaya naman ang maliit at mahirap na pamilyang ito ay halos hindi makaraos sa buwan ng tulong pinansyal ng gobyerno para sa kahirapan at sa trabaho ni Li Shuping sa bukid.
Para kay Li Shuping, kaya niyang tiisin ang mga hindi makatuwirang kahilingan at pananakit ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit talagang hindi niya maaaring hayaang masaktan ang kanilang ina. At noong araw ng insidente bandang tanghali ng October 16, 2013, habang nagtatrabaho sa bukid si Li Jianping, ay nagkaroon ng isang alitan sa isang kamag-anak. At ang magkabilang panig ay nagkaroon ng marahas na pagtatalo. Dahil sa sama ng loob ay maghapon siyang uminom ng alak. At pagsapit ng alas 8 ng gabi, ay umuwi siya sa kanilang bahay nang nag-aalab sa galit. At nagsimulang ilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagmumura, pagbabasag at paghagis ng mga kaldero at kawali. Samantala, si Lola Zong ay nagpapahinga sa kanyang kwarto sa mga oras na yon nang marinig niya ang pagwawala ng bunsong anak at binabanggit ang pangalan ng nakaalitan. At sa puntong yon ay alam na rin ni Lola Zong ang nangyari sa anak at alam niya ang ugali ng kamag-anak na yon. Ngunit alam din niya na mainitin ang ulo ng bunsong anak. Kaya't lumabas siya ng kwarto at pinayuhan ng anak na pigilan ang sarili at huwag manggulo. At ilang beses niyang ipinagtanggol ang kamag-anak. Pero mabuti naman ang intensyon ni Lola Zong. Ngunit hindi niya inaasahan na mabilis na mag-aalab ang galit ng kanyang bunsong anak at sinabing, "Anak mo ko, pero bakit mo siya kinakampihan? Dahil ba sa kapamilya mo siya kaya mo siya kinakampihan?" Agad naman nagpaliwanag si Lola Zong na hindi ganon ang kanyang ibig sabihin. Ngunit hindi nakinig si Li Jianping. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa kanilang bakuran. Nagsimulang murahin ang kanilang ina at sinabi ang lahat ng masasakit na salita. Bukod doon ay hindi pa siya nakontento. Nag-alab ang kanyang galit at kumuha ng karit. Matapos noon ay nagmamadali siyang sumugod sa pintuan ng bahay ng kanyang ina. Mabuti na lang ay nailak agad ni Lola Zong ang pinto mula sa loob. At sinubukan itong buksan ni Li Jianping sa pamamagitan ng pagbukpok at pagsipa. Ngunit hindi umepekto. Kaya naman lalong lumakas ang kanyang galit at sinimulang tadtarin ang pinto gamit ang karit. Habang nagbabanta na papatayin niya umano ang kanyang ina at kuya. Papatayin niya silang dalawa. Samantala, si Li Shuping na nagpapahinga naman sa ibang silid nang marinig niya ang mga pang-iinsulto ng kanyang nakababatang kapatid. Doon ay nag-alala siya para sa buhay ng kanyang matandang ina na walang kalaban-laban. Kaya't nang mamadali siyang lumabas. Nakita niya si Li Jianping na may hawak na karit na tinatadtad ang pinto habang sinasabi na gusto niyang patayin ang ina at kuya. Sa puntong yon ay nabalisa si Li Shuping at biglang pumasok sa kanyang pag-iisip na protektahan ang mahina at matandang ina. Kumuha siya ng pala at dahan-dahang lumapit sa nakatalikod na si Li Jianping. Mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata at saka itinaas ang dalang pala. Inihampas niya ito sa bandang puwitan ni Li Jianping na napabagsak sa lupa. Sa mga sandaling yon, ang lahat ng hinanakit at kahihiyan na nakaraan ay bumalot sa kanyang puso. Habang iniisip ang ginawa ng kanyang nakababatang kapatid noong ibinibenta nito ang mga rasyon ng pagkain at ang umiiyak na mukha ng kanilang ina habang pinipigilan ito na nagmamakaawang nakayakap sa mga paa ni Li Jianping. Doon ay inilabas niya ang lahat ng kanyang galit na matagal nang nakatago. Ilang beses niyang hinampas ng pala ang kanyang nakababatang kapatid na tinamaan sa ulo, dahilan para ikamatay nito. Samantala, nang maramdaman ni Lola Zong na nagtatago sa bahay ang biglang pagtahimik ng kapaligiran, ay ilang beses niyang tinawag ang anak na si Li Jianping. At nang wala siyang marinig na tugon, ay naglakas loob siyang buksan ng pinto. Gayunpaman ay nabigla siya sa eksenang kanyang nadatnan. May hawak na pala si Li Shuping na nakatayo sa nakahigang si Li Jianping. Agad na naunawaan ni Lola Zong ang nangyari at biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang banayad na hangin ang humampas sa kadiliman ng gabi. Sa loob lamang ng isang araw ay nagbago ang lahat. Niyakap ni Lola Zong ang panganay na anak na lalaki habang pinupunasan ang mga luha sa mukha nito. Dala ang tungkod. Sinabi niya sa anak na kung may nagawa siyang mali, umamin siya sa kasalanan at isuko ang sarili sa kapulisan. Yumuko lang si Li Shuping at hindi nagsalita. Ang kanyang mukha ay puno ng basang luha.
Nang makita niya ang ina na naglakad palabas ng bakuran, ay sinundan niya ito. Doon ay pumunta sila sa pinuno ng nayon. Matapos malaman ang buong kwento, nalungkot ang lahat. Gayunpaman, walang duda na nagkasala si Li Shuping sa batas at dinala siya sa husgado. Samantala, bago pa man magsimula ang paglilitis, biglang nakatanggap ang hukuman ng isang espesyal na liham. Ang liham ay isinulat ng mga taga-nayon ng Shaoli. Sa liham ay taimtim na hiniling ng mga taga-nayon sa korte na bigyan ng mababang sentensya si Li Shuping. At sa dulo ng liham, nakalagda ang mga pangalan ng 125 katao na nakasulat ng detalyado at nag-iwan ng thumb mark na kulay pula. Biglang nagtaka ang mga kapulisan pati husgado sa natanggap na sulat. Dahil bilang kapatid ng isang mamamatay tao, si Li Shuping ay dapat nakamuhian at hamakin ng mga tao. Gayunpaman, ang mga simple at tapat na taga-nayon na ito ay hindi kinasuklaman si Li Shuping. Bagkus ay sinubukan pa nila ang kanilang makakaya para mailigtas siya sa parusa. At upang malaman ang katotohanan, agad nagpasya ang hukuman at iniutos sa kapulisan na magsagawa ng masusing investigasyon sa nayon at alamin ang sitwasyon ng kaso mula sa mga lokal na mamamayan. Kinabukasan, maraming kabahayan ang binisita ng mga tauhan ng hukuman. At ang mga salaysay mula sa bawat taga-nayon ay pare-pareho. Lahat sila ay nagsabing si Li Jianping ay isang taong walang hiya, pabigat at gastador, na nananakit ng pisikal at nilalait din ang kanyang ina at kapatid. Nakabaliktaran sa kanyang kuya na si Li Shuping, na tapat, masipag, masunurin at mabait na anak sa kanilang mga magulang. At mula pagkabata hanggang mag-asawa, ay paulit-ulit niyang inabuso ang mga ito. At noong March 6, 2014, nagsimula ang paglilitis kay Li Shuping para sa kasong sadyang pagpatay. Si Li Shuping na nakaupo sa upuan ng nasasakdal ay tila hindi mapakali. Ang kanyang kapatid na babae na si Li Suying ay naroon din para suportahan siya. Palagi niyang nililingon ang kanyang ina na nakaupo sa mga tagapakinig. Nang tanungin ng hukom ang kanyang motibo sa pagpatay, pautaw-utaw niyang sinabi, para tulungan ang aking ina, para hindi siya masaktan hanggang mamatay. Nagpatotoo rin ang panganay na si Li Suying at sinabing, kung hindi niya napatay si Li Jianping, malamang ay patay na ang aming ina. At pagkatapos ay napatay din ang aking kapatid na si Li Shuping. At sinabi rin ni Li Suying na mahal ni Li Shuping si Li Jianping mula nung bata pa, kahit salbahe ito sa kanya. At habang lumalaki, tinitiis niya at nililinis pa ang mga kalat nito. Sa mga narinig, si Li Shuping na kalmado ay biglang nagtakip ng kanyang mukha at humagulko ng iyak. Ang kanyang malungkot na iyak ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Marahil ay naalala din niya ang masasakit na alaala sa kapatid. Sa korte, paulit-ulit na sinasabi ni Li Shuping na prinotektahan lang niya ang kanyang ina at humihiling ng awa. Iniisip din niya ang pagbabalik sa kanilang tahanan upang ipag-igib ng tubig ang kanilang ina. At nag-aalala na baka mahulog ito sa kama o madulas sa paglalakad. Ang mga madamdaming salitang ito ay nagpaagos ng luha sa lahat ng naroon, maging ang mga hukom ay napabuntong hininga. At maging si Lola Zong ay nagbigay ng paghingi ng awa sa hukuman at sinabing di umano, ang kanya daw bunsong anak na lalaki ay wala na at ayaw din niyang mawala pa ang pangalawang anak na lalaki na siyang pinakamabait sa kanya. Kahit na may kapansanan sa pag-iisip, ay nagawa pa din daw nitong protektahan siya, kaya't umaasa siya na babalik ang pipi niyang anak para alagaan siya at hayaan siyang mabuhay ng 2 taon pa. Sa huli, si Li Shuping ay sinintensyahan ng parusang 4 na taong pagkakakulong para sa sadyang pagpatay. Kapwa sina Lola Zong at Li Shuping ay lubos na nagpapasalamat at malugod na tinanggap ang hatol. At hinimok ng korte si Li Shuping na magpakabait sa loob ng kulungan para makamit ang mas maagang paglaya para maalagaan ang kanyang ina. At habang naghihintay si Lola Zong na muling makasama si Li Shuping, pansamantalang si Li Suying muna ang mag-aalaga sa kanya.
Talagang nakakadurog ng puso ang kalagayan ng pamilya ni Lola Zong. Ngunit ang krimen ni Li Shuping may isang katotohanang dapat talagang hatulan. Ito ay nangyari noong 2013. Naway namuhay siya ng payapa hanggang sa nakapiling niyang muli ang mabait na anak. At sana'y hindi na mauulit pa ang ganitong trahedya sa iba.